Magandang araw mga kakaalaman na hinog. Alam niyo po ba na ang almusal ay hindi lang basta unang pagkain sa araw? Ito rin ay isa sa mga pinakaimportanteng aspeto ng ating kalusugan, lalo na po sa ating mga senior citizens. Pero sa kabila nito, maraming mga seniors ang patuloy pa rin na kumakain ng mga pagkain na maaling makasira sa kanilang puso na hindi man lang nila namamalayan. Oo po, kahit pa ito'y kinagawian na mula pa nung kabataan, hindi porket masarap o nakasanayan ay ligtas na ito. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang 7 almusal na madalas kainin ng mga matatanda pero unti-unting sumisira pala sa puso. Isa-isa nating lalantad ang mga panganib, epekto sa katawan, at syempre, magbibigay din tayo ng mga kapalit na mas masustansya at ligtas. Kaya't kung kayo po ay senior, may mahal sa buhay na senior o nais lamang mapanatili ang malusog na puso, siguraduhing tapusin ang video na ito hanggang dulo. Baka po kasi isa sa mga ito ay regular ninyong kinakain sa umaga. Panguna sa ating listahan, instant noodles at mga processed meats gaya ng hotdog at tocino. Isa ito sa mga paboritong almusal ng masa. Mura, mabilis ihanda at masarap. Pero sa likod ng sarap na ito ay mga sangkap na tunay na mapanganib. Ang instant noodles at processed meats ay napakataas sa sodium, preservatives at saturated fats. Ayon sa American Heart Association, ang sobrang sodium sa pagkain ay pangunahing sanhi ng high blood pressure na isa sa mga pangunahing salarin sa stroke at heart attack sa mga matatanda. Lalo na kung araw-araw ito sa almusal, napupuno ang katawan ng asin na nagdudulot ng pamamanas, paninigas ng ugat at pagbaba ng function ng puso. Bukod pa rito, ang mga preservatives gaya ng nitrates at nitrites na nasa hotdog at tocino ay nauugnay rin sa cancer at inflammation. Kung araw-araw kang may ganitong almusal, unti-unti mo nang binabawasan ang lakas ng iyong puso. Pangalawa sa ating listahan, tapa, longganisa at bacon, mga mamantika at mataas sa kolesterol. Ang mga pagkaing ito ay bahagi na ng kulturang Pinoy. Sino nga ba ang hindi natutuksong kumain ng garlic rice na may bacon o tapa? Pero mga kakaalaman na hinog, ang mga ito ay puno mang saturated fats na direktang nagpapataas ng masamang kolesterol o LDL. Sa mga matatanda, ito ay mabilis na naiipon sa mga ugat at nagdudulot ng atherosclerosis o ang pagbara ng mga arteries na pwedeng humantong sa atake sa puso. Isang pag-aaral mula sa Harvard T.H. Chan School of Public Health ang nagsabing ang regular na pagkain ng red and processed meats ay nagtataas ng panganib ng cardiovascular diseases ng higit sa 30% sa mga taong may edad 60 pataas. Mas lalo pa itong lumalala kung walang kasamang gulay o kung puro mantika at kanin lamang ang kasama. Pangatlo sa ating listahan, puting pandesal na walang palaman o pure na mantikang palaman. Aminin po natin, marami sa atin ang lumaki na ang almusal ay pandesal. Pero ang puting pandesal na gawa sa refined flour ay halos walang nutrisyon. Kung ito ay kinakain ng walang sustansyang palaman tulad ng itlog, peanut butter o prutas, ito ay nagpapataas lang ng blood sugar at walang naitutulong sa puso. Ang refined carbs gaya ng puting tinapay ay nagpapabilis ng pagtaas ng insulin at kapag paulit-ulit ito, nagiging sanhi ng insulin resistance. Hindi lang ito problema ng diabetic, kundi pati na rin ng mga may mataas na tsansang magkaroon ng sakit sa puso. Mas mabuti pa kung ang tinapay ay whole wheat o may palaman na may protina at healthy fat. Hehe, baka naman po palike po sana ako ng video na ito. At kung kayo po ay galante, pati na rin po sana ang subscribe button at i-on ang notification bell. Ang inyong suporta po ay nakakatulong sa ating channel para makaikalat ang mga ganitong libreng aral sa ating mga kababayan, lalo na po na sa ating minamahal na senior. Maraming salamat po and God bless. Pang-apat sa ating listahan, tsokolate na instant drinks at 3-in-1 na kape. Maraming matatanda na araw-araw ay hindi makakilos hanggat walang mainit na kape o tsokolate. Pero kung ang iniinom ninyo ay mga 3-in-1 sachets o commercial chocolate drinks, baka po dapat na itong itigil. Ang mga ito ay mataas sa asukal, trans fat at artificial flavorings na mapanganib sa puso.
Ang sobrang asukal ay nagpapataas ng triglyceride sa dugo, isang uri ng taba na nagpapalaki ng panganib sa heart disease. Bukod pa rito, ang trans fat na ginagamit para tumagal ang shelf life ng mga powder drinks ay nananatili sa katawan at humaharang sa daloy ng dugo. Ang healthy na kape ay yung purong brewed o kape na may ginseng o MX3 na walang halo o asukal. Panglima sa ating listahan, prito sa umaga. Tuyo, daing, pritong itlog na sobrang mantika. Hindi nating masisi kung bakit ito ay paborito ng marami. Masalas, masarap at madaling lutuin. Pero tandaan, ang pagkaing pinirito sa mantika sa umaga ay direktang sumisira sa ating puso. Bakit? Dahil kapag ang mantika ay paulit-ulit nang ginagamit o sobra-sobra sa dami, naglalabas ito ng tinatawag na free radicals na sumisira sa ating cells lalo na sa puso. Ang prito ay nagpapataas ng bad cholesterol at nagpapaba ng good cholesterol. Kapag ito ay umaga pa lang ay sinimulan mo na sa pagkain ng prito, buong araw ay para mo rin namang inahanda ang katawan mo sa mataas na pressure at pagod ng uso. Kung hindi kayang iwasan ng prito, magprito sa olive oil o steam na lang ang pagkain. Pang-anim sa ating listahan, matatamis na cereals, donuts at pastries. Marami sa atin ang nasanay na kapag almusal ay cereal o tinapay na may palaman na matamis. Pero ang mga matatamis na pagkain sa umaga ay nakaka-addict sa katawan. Nagbibigay ng pansamantalang enerhiya, pero pagkatapos ay biglang bagsak ng lakas, tinatawag na sugar crash. Sa mga seniors, ang madalas na sugar crash ay nagpapahirap sa puso dahil kailangang mag-adjust ang katawan. Hindi lang ito nagpapataas ng blood sugar, kundi nagpapalala rin ng inflammation sa ugat na siyang dahilan ng pagkipot ng daluyan ng dugo. Iwasan ng matatamis na tinapay, cake, donut sa umaga. Piliin ng prutas, mani o itlog. Pangpito sa ating listahan, mabigat na kanin agad sa umaga na walang balansing ulam. May mga seniors na gising pa lang ay isang tasang kanin agad ang hanap pero walang ulam na masustansya, puro asin o mantika lang. Ang sobrang kanin, lalo na kung walang gulay o protina ay nagpapataas ng blood sugar at nagpapabigat sa trabaho ng puso. Sa halip, simulan ng araw sa protina, itlog, tofu, isda o munggo. Ang kanin ay mainam pero dapat ay hindi sobra at mas maganda pa kung brown rice. Ang kombinasyon ng tamang protina, healthy carbs at kaunting healthy fats ay nagbibigay ng sustansya sa puso at lakas sa katawan sa buong hapon. Mga kakaalaman na hinog, sana po ay naliwanagan tayo sa video na ito. Minsan ang mga kinagawian natin ay hindi pala kabutihan sa ating katawan. Ang mga almusal na binanggit natin ngayon ay karaniwan pero hindi ligtas sa puso. Lalo na kung senior citizen na po tayo. Pero wag mag-alala, laging may paraan para itama ito. Ang tamang almusal ay nagsisimula sa tamang kaalaman. Mag-umpisa tayo sa maliit na pagbabago, bawasan ng alat, mantika at asukal, dagdagan ng prutas, gulay at protina. Dahil sa bawat almusal na pinili mo, isa itong hakbang papalayo sa sakit at papalapit sa mas mahaba at mas masiglang buhay. At ito po ang kaalaman na hinog na laging nagpapaalala. Stay healthy! Muli, maraming salamat po and God bless.